Una sa lahat, si Son Goku nag-Super Saiyan sa highway na yan sa Cebu. Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. Kinamehame wave pa ang mga motorista. At nag-exhibition sakay ng tricycle. Pati si Spider-Man nakigulo. Kaya sinita ng mga pulis ang mga nag-ala superhero. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Daloy ng traffic sa NLEX, mabigat na ngayong bisperas ng undas. Paalala sa mga motorista, loada ng mga RFID para iwas sa berya. Ilang sementeryo sa bansa nilulumot na at may nabubuhay ng isda sa baha. Matapos manalasa sa Batanes at Cagayan, Bagyong Leon naglandfall na sa Taiwan. Trust ratings ni VP Sara Duterte lumagapak sa latest survey ng Octa Research. Matinding pagbahang naranasan sa Spain, dulot ng pang-isang taong ulan na bumuhos sa loob lamang ng isang araw. At sa showbiz tonight, makalipas ang 7 taon, K-pop superstar na si G-Dragon nagbabalik na sa isang bagong single. The power, power. I got your brother, so louder. Shout out, pump up the power. Now you know what. Sa mga motoristang pauwi sa kanilang probinsya ngayong bisperas ng undas, mabigat na po ang daloy ng traffic sa ilang bahagi ng NLEX. Traffic na rin sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila, gaya ng EDSA. At live mula sa EDSA Balintawak, nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, gaano naka-traffic dyan? Yes, Bok, may bisperas nga ng undas at kahit hating gabi na ay patuloy pa rin nga dumadagdag yung mga sasakyan na dumaraan dito sa ating kinakatayuan dito sa EDSA Balintawak. Makikita nga natin na bagamat moving pa naman ngayon, marami pa rin yung mga sasakyan. Pero pagdating nga doon na sa NLEX Balintawak sa Toll Plaza, abay meron na nga traffic build-up. Pagpatak ng rush hour, unti-unti nang bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA Balintawak. Hanggang sa pagpasok sa NLEX Balintawak, mabagal ang usad ng mga sasakyan bago dumating sa Toll Plaza. Kaya ang ilang motorista kanya-kanyang diskarte para iwas inip. Sound trip po. Sound trip lang po. Mahigit 2 oras na po kami bumibiyahe. Sobra. Galing pa po kaming Cavite. Kumpara sa daily average na 333,000, inaasahang aabot sa 360,000 ang bilang ng mga sasakyang daraan sa NLEX ngayong undas. Ayon sa Traffic Operations Department ng NLEX, bukod sa Balintawak, pagpasok ng Mindanao Avenue, Karuhatan, Smart Connect at May Kawayan ang may pinakamaraming bilang ng mga sasakyan. May ginagawa namang hakbang ang pamunuan ng expressway para maibsan ang matinding traffic. Kami nga po ay nag-implement pa ng counterflow. Yung isang lane ng pa-southbound pa Manila, kinuha namin na ginamit pa northbound. Tuloy-tuloy po yan, kaya lang from time to time medyo mahaba din yung pila natin sa southbound. So tinitigil po natin yung counterflow. Para matiyak ang kaligtasan ng mga motoristang magsisiuwi sa mga probinsya, naglagay na ng iba't ibang emergency station sa mga piling gasolinahan sa kahabaan ng NLEX. May free towing service din para sa masisirang Class 1 vehicle simula ngayong araw hanggang sa November 4. Itinigil din muna ang mga road repair sa expressway. Para updated sa traffic situation, maaaring i-check ang NLEX Facebook account o tumawag sa kanilang hotline. Paalala rin sa mga motorista, tiyaking may sapat na load ang inyong RFID para iwas aberya. Samantala, may aktibidad bukas sa Philippine Arena simula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NLEX, makakadagdag yan sa dami ng mga sasakyan, kaya pinapayuhan ng mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta.
Bokmean, paalala naman sa mga magmamaneho, siguraduhin at tiyakin na nasa kondisyon ang inyong katawan at may sapat na tulog. At mabuti nga na inspeksyonin din ang sasakyan para ligtas ang iyong biyahe ngayong undas. Bokmean. Ganito, mag-aalas 11 na ng gabi, no? Ito na ba ang worst that you expect for today o ito ba'y lalala pa bago maghating gabi? Anong tansya ng mga tao dyan? Mukhang yun na ba yun? O gagrabe pa yan? O Bok, sabi nga ng pamunuan ng NLEX, kanina nagsimula na yung dami ng mga sasakyan 1 p.m. Pero naranasan nga natin nung rush hour, mga 5 o'clock, 5:30 ay talagang masikip na yung daloy ng trapiko. Ayon nga sa NLEX ay asahan nga yan hanggang hating gabi ngayon at mga pahabol pa, November 1 ay hanggang 5 a.m. ay marami pa rin nga yung dagsa ng sasakyan. Sinasabi nga na 330,000 na sasakyan ay mag-increase pa yan. Yung average nan ay magte-10%, so nasa 360,000. So mainam nga na talagang medyo tiis nga dun sa mga dadaan dito sa NLEX or sa papuntang NLEX. Compared to the past years, masasabi ba nating mas mabigat yung daloy ng trapiko ngayong undas? Especially tomorrow kasi may kasabay nga na event ng isang religious group. Kahit pa holiday na bukas. Yes, tama kami. And sabi nga naman, comparing last year na 360,000, nag-a-average nga yung dami ng mga sasakyan na dadaan ay parehas rin nga. Yun nga lang, paalala nga natin dun sa mga motorista, no, na dun sa dadaan sa may Philippine Arena ay meron nga silang activity, so 5 a.m. hanggang 9 p.m. So mas dagdag yung mga dami ng mga sasakyan na pupunta dun sa NLEX sa Bukawi area. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Nilulumot ng ilang sementero sa Pampanga at sa Bulacan. Lubog din ang mga puntod sa baha at meron na ngang pinamamahayan ng mga isda. Nasa frontline na balitang yan, JC Cosigo. Nagmistulang dagat ang bahagi ng sementeryong ito sa Masantol, Pampanga. Imbes na lupa, lumot, baha at basura ang nilalakaran ng mga dumadalaw. Hindi na rin kaaya-aya ang amoy ng tubig. Ang diskarte ng iba, tumutuloy na lang sa mga nicho para hindi malubdob sa baha. May ilang bata rin nagpapabayad para sila na lang ang magtirik ng kandila sa mga puntod. Si Alice, taon-taon ginagastusan ang pagpapatambak sa nicho ng kanyang yumaong kaanak. Kung may pera ka, patambak mo yung patay mo. Kung wala, di sorry. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Masantol, ginagawa na ng paraan para mawala na ang nagbara ng tubig sa sementeryo. Balak po nilang maglagay po ng mga water pumping station po. Okay. Para malabas po yung tubig. Tapos ring dikes po. Nakapalibot po sa mga coastal areas po para di po pasukan yung... Tapos mga BB dikes rin po. Nilulumot na rin ang maraming puntod sa Hagonoy Municipal Cemetery. Meron nang nabubuhay na isda sa baha. Halos wala tuloy bumibisita kahit undas. Lubog din sa baha ang mga puntod sa Hagonoy Memorial Park. Si Justin, hanggang tanaw na lang muna sa lolo niyang nakalibing dito. Sa bahay na lang po kami magtutulos. Kawawa yung mga nakalibing. Patay na nga, pinatay pala daw. Ayon sa mga opisyal ng barangay, sinabayan ng high tide ang ulang dala ng nagdaang bagyong Christine kaya naipon ang tubig sa sementeryo. Naiipon po ng naiipon dahil siguro po maliit na rin po yung dinadaluyan ng tubig. Tuloy-tuloy naman ang paghigop ng tubig para mawala ang baha sa libingan. Lubog din sa baha ang katabing pampublikong sementeryo. Ang ilang bumibisita, hindi alintana ang banta ng leptospirosis. Mapuntahan lang ang puntod na kanilang mga kaanak. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Inireklamo ng Marikina LGU ang mga tauhan ng Barangka Public Cemetery kaugnayan ng wala umanong permisong paghukay, pagsasako at pagtambak ng mga kalansay. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinabayaan at nilabag umano ng sementeryo ang sanitation code. Dawit sa reklamo ang administrator ng Barangka Public Cemetery at 5 iba pa. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng sementeryo na expired na ang 5 taong rental period ng 800 nicho. Pero duda ng Marikina LGU, posibleng ibinebenta ng mas mahal ang mga binakanting nicho.
Pumalo na sa 150 ang patay sa pananalasa ng bagyong Christine at Leon. Sa Batanes, higit 1,400 ang residente ang kinailangang ilikas. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Malakas na buhos ng ulan at humuhugong na hangin. Ganito hinagupit ng Super Typhoon Leon ang probinsya ng Batanes na umabot ang babala sa signal number 5. Ang mga otoridad hindi alintana ang bagsik ng super bagyo. Isa-isa nilang inalis ang mga maliliit na batong humarang sa daan. Paghupa ng bagyo, tumambad ang mga nagbagsakang puno. Nagkalat din ang iba pang mga debris gaya ng mga nilipad na yero na humambalang sa daan. Nasira ang ilang bahay at naputol ang mga linya ng kuryente. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Batanes, aabot sa higit 1,000 at 400 residente ang kinailangang ilikas. Nakapagbigay na rin daw sila ng relief goods sa mga apektadong residente. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 150 ang patay sa magkasunod na pananalasa ng bagyong Christine at Leon. Nasa 122 naman ang sugatan habang 30 ang nawawala. Umabot naman sa 7.2 milyon ang mga residenteng naapektuhan ng magkasunod na kalamidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nawasak ang maraming bahay at kabuhayan sa Cagayan dahil sa super bagyong Leon. Ang ilang mangingisda pumalaot na dahil 1 linggo na raw silang walang kinikita. At live mula sa Santa Ana, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta na ang panahon dyan ngayon? Mean, kasabay ng maaliwalas na panahon, umuusad na muli ang buhay rito sa Santa Ana, Cagayan. Pero ayon sa 5 p.m. Bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin dito ang signal number 1, gayon din sa iba pang bahagi ng mainland Cagayan. Kaya may ilan sa mga residente rito na, yun na nga, nilalakasan na lang ang loob na maghanap buhay muli at may ilan namang nangangamba pa rin sa kanilang kaligtasan. Bumubuti na ang lagay ng panahon sa probinsya ng Cagayan kasunod ng pananalasa ng super bagyong Leon. Kaya nagdesisyon ng pumalaot ang mangingisdang si Alexis sa barangay Kasambalangan. 1 linggo na raw silang hindi nakapaglalayag dahil sa masungit na panahon. Ito lang nagkakita namin. Kapag wala ng laot, wala nang makain. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Kasambalangan. Kaya apektado ang kanilang kabuhayan, hindi lang ng super bagyong Leon, pati na rin ang mga nagdaang bagyong Christine at Julian. Sa kabila nito, pinaaalalahanan pa rin nila ang mga mangingisdang huwag nang masyadong lumayo sa Pampang. Ang importante sa kanila na kailangan din sila kumita para sa pamilya nila. Okay. Pero ang ikaliligtas nila, yun din ang number 1 na para sa amin. Si Mang Dani, medyo matatagalan pa bago makapangisda. Nagkabutas kasi ang kanyang bangka nang manalasa ang bagyong Leon. Malaking alon po, hanggang doon po sa lupa. May sumama pong tao, yun po ang tumama sa gilid ng bangka. Tapos na ang paghagupit ng super bagyong Leon sa Cagayan, pero nananatiling mataas ang alon sa dagat. Kaya ang mga mangingisda, tinatapangan na lang ang pagbabalik sa laot kaysa raw lalong matenga ang kanilang hanap buhay. Naibalik naman na ang kuryente sa lahat ng barangay sa Santa Ana. Umabot sa mahigit 17,000 residente ang apektado ng super bagyong Leon sa buong probinsya ng Cagayan. Inaabangan natin ang latest advisory ng Pag-asa. Darating na ito bandang 11:00 ng gabi. So titingnan natin kung malilift ba ang storm signals lalo't patuloy ang paglayo ng bagyong Leon mula sa Pilipinas. Samantala ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Ana, wala namang naitalang pagbaha sa bayan at nadaraanan naman na lahat ng mga kalsada rito at wala ring napaulat na nasaktan o nasawi. Balik sa inyo. Brian, yung lakas ng hampas ng hangin, yung lakas ng ulan, may mga nasira bang bahay dyan at kamusta yung pagdating ng tulong, tuloy-tuloy ba? Ang mas nadihado, Mean, ay yung mga kababayan nating nakatira malapit sa Dalampasigan dahil sila yung mga inabot ng storm surge o yung daluyong. Ito yung paulit-ulit na binababala ng Pag-asa ng kasagsagan ng bagyo. Ang mabuti naman dito dahil nga pagkatapos ng bagyo
kagabi o yung pananalasa ng bagyo kagabi ay agad nakauwi ang mga residente galing sa mga evacuation center. Agad silang kumilos para iayos o ikumpuni yung mga sira sa kanilang mga bahay at ari-arian. Kaya nga parang kanina nung bumisita tayo sa mga coastal area, parang back to business, hindi naman back to business, so parang dating gawi ang kanilang galawan kanina. Talagang ang focus nila ay rebuilding at pagbabalik sa normal na gawain, yung pang-araw-araw nilang gawain. Mayan. Brian, let me try to ask you lang this and see if you have an answer. Kasi parati binabantayan dyan sa Cagayan yung posibleng pamamaga ng Cagayan River. I'm wondering lang kung nag-flooding dyan dahil sa Cagayan River o hindi naman gaano dahil hindi naman masyadong inulan yung kabuuan ng Cagayan at Isabela. At pangalawa, kung may balita dyan dun sa di ba yung Cagayan at Isabela, rice and corn producing provinces yan. Umaasa tayo dyan para sa output nila ng palay at ng mais. So, baka lang sakali may balita kung kamusta yung crops dyan. We're still trying to get the figures kasi patuloy pa rin ang assessment ng lokal na pamahalaan, lalo na sa pinsala kung meron man sa agrikultura, lalo't yan ang top industry dito sa Cagayan. Although we've been asking local officials, ang sabi naman nila ay dahil yung season, itong panahong ito ay nakalaan para sa pagtatanim ng crops. Medyo inaasahan na hindi ganun ka-major o hindi ganun kalala yung pinsala. Pero syempre, dahil nga meron pa ring mga itinanim, ang expectation is dapat may darating tulong in the form of new seedlings and other tools na makatutulong sa kanila para makapagtanim in time for their harvest, yung expected nilang time frame. Again, we will get back to you when it comes to the figures. Inaantay natin ng yung resulta ng assessment ng lokal na pamahalaan. Alright. Maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Bukas, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon. Bagamat kanina ay naglandfall na ito sa southeastern Taiwan. Binaba na sa typhoon category ang Bagyong Leon. Pero nahagi pa rin ng dalang ulan ng bagyo ang Northern Luzon. Kaya signal number 2 pa rin sa Itbayat, Batanes, signal number 1 naman sa northern portion ng Cagayan at sa Ilocos Norte. Bukas sa madaling araw, nakikitang lalabas ng PAR ang Bagyong Leon papunta po ng China. Pero maghanda pa rin sa maulang undas dahil sa mga thunderstorms. Ayon sa Metra Weather, umaga pa lamang, posible nang umulan sa Zambales, Oriental Mindoro at sa Bulacan. Uulan din sa hapon sa halos buong Central Luzon at sa Calabarzon. Pati na rin po sa Metro Manila, Bicol Region at ilang lugar sa Ilocos Region. May chance ring umulan sa Western Visayas, Negros Island at ilang lugar sa Mindanao. Susunod, mga nagalasan Goku at Spider-Man sinita ng mga pulis dahil sa panggugulo sa highway. Umano'y Pogo Hub sinalakay sa Bagak, Bataan. At aktor na si Archie Alimanya na nireklamo ng pambabastos. Tinanggal na raw sa teleserye ang kasama niya, si Rita Daniela. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinalakay ang isang Pogo Hub sa Bagak, Bataan na pinapalabas umanong isang call center company. Nasa frontline ng balita yan si Camille Samonte. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga tauhan ng PNP, CIDG, PAOK at AFP ang compound ng Central 1 Bataan sa bayan ng Bagak.
Nag-ooperate ito bilang Business Process Outsourcing Company o BPO. Pero natuklasang isa pala itong Pogo Hub ng cryptocurrency at sports betting. Tumatanggap daw ng mga taya ang Central One mula sa ibang bansa. You will need a permit from PAGCOR, which they don't have. Now, if you also offer cryptocurrency services, you have to clarify from the monetary board, monetary authorities of the Philippines, which is under the central bank, and they haven't done that. At hindi po pwede pa sa ngayon sa ating bansa ang pagmamay-ari raw ito ng Malaysian at iba pang foreign national. Iimbestigahan na rin ng PAO kung sangkot din ito sa scamming activities. Nasa 1,500 ang empleyado rito na karamihan ay mga Pilipino. Meron ding mga dayuhan na hindi umano pinapayagang makalabas ng compound. Labor trafficking is being committed in this facility. And upon implementation of the warrant, we saw more than labor trafficking. So we saw violations in relation to offshore gaming operations that are not allowed within the permits of this particular POGO, IGL. Ayon sa isang empleyado rito, BPO ang trabaho nila at wala raw kinalaman sa POGO. Wala pong scam dito, di po kami nag-scam ng tao dito. Nag-aayos lang po ng mga documents po, pati kung makausap lang po ng tao. Anong industry sila? Wala po idea. Customer support po kami. Nakarehistro ang kumpanya sa Authority of Freeport Area of Bataan o AFAP. Pero giit ng PAO, hindi sila pwedeng mag-operate bilang POGO nang walang permit sa PAGCOR. Hunyo lang nang inspeksyonin ito ni Bataan Governor Joet Garcia at wala raw silang nakita ang irregularidad. Dadalhin naman sa PAOK facility sa Pasay ang mga foreign workers para sampahan ng reklamong paglabag sa immigration law. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sinita ng mga pulis sa mga vloggers na nag-ala San Goku at Spider-Man sa Cebu. Dahil yan sa delikado ng pakipagkulitan sa mga dumaraan sa highway para lang merong pang-content. Nasa frontline na balitang yan, Dave Abuel. Kamehame Wave, karate at handstand. Ganyan ang ginagawang pang-content ng isang vlogger mula Cebu na nag-ala San Goku. Maya-maya pa, tumakbo siya sa gitna ng kalsada. Sa isa pang kuha ng video, naglabas si San Goku o Boy Banat ng dalawang espada. Saka inambahan ang paparating na motorista. Bukod sa kanya, may nag-ala Spider-Man pa siyang kasama. Hinabol nilang dalawa ang dumaang kotse. Pero teka, may isa pa pala silang kasama. Si Batman. Ang tatlong content creator na yan, nag-espadahan sa gitna ng kalsada. Nag-joyride din sila sakay ng tricycle. May halos 500,000 views ang video nilang yan. Pero ang PNP Highway Patrol Group, hindi yan ikinatuwa. Ang mga nag-ala superhero, pinatawag. So ngayon mga kabanata, pupunta tayo ngayon doon sa office ng SPG dahil meron tayong nalabag na may nagawa tayong content na sumusubra, bawal para doon. Hihingi tayo ng public apologies. Nang makausap sila ng PNP HPG, inisa-isa ang kanilang paglabag sa batas trapiko. Actually, kung magko-cosplay ka doon, wala namang violation kasi naka-cause na siya ng hazard kasi marami ng taong humihinto doon sa kalsada. And considering na blind curve yun, so hindi mo makikita agad na mayroong mga nakahinto ng mga sasakyan. So magko-cause siya ng hazard na pwedeng maka-aksidente. Ngayon po, dipinsa, kay kadalasan sa mga content yun. Nag-public apology ang mga vlogger. Hindi na sila inaresto pero binigyan na ng babalang wag na nila itong uulitin. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Tinanggal na sa isang teleserye ang aktor niya si Archie Alemania kasunod ng reklamo sa kanya ng co-star niyang si Rita Daniela. Sa ulat ng Philstar.com, kinumpirma ito sa kanila ng isang source mula sa network ni Rita at Archie. Magkasama silang dalawa sa naturang teleserye. Inireklamo ni Rita si Archie dahil hinipuan umano at purasahan daw siya nitong hinalikan pagkatapos ng kanilang party last September. No comment pa rin ang kampo ng aktor. Marami pa akong baong chika tonight kaya dyan lang kayo mga kapatid.
susunod, mga Pinoy sa Taiwan naramdaman na ang bagsik ng super bagyong Leon. Sa pool sa video, mga sasakyan sa Spain, tinangay ng rumaragas ang baha. At matapos ang 7 taong pamahinga, K-pop superstar na si G-Dragon may power comeback. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Halos 100 ang nasawi sa matinding baha sa Valencia, Spain. Malawakan din ang pinsala niyan matapos tangay ng baha ang mga sasakyan. Natong Frontline News Abroad. Tinangay ng rumaragas ang baha na may kasamang putik ang mga sasakyan sa Valencia, Spain. Ang puting kotse na yan, inadod ng tubig hanggang sa tuluyang lumubog. Kinabukasan, ito na ang eksena sa mga kalsada. Wala nang baha, pero patong-patong na mga sasakyan na may kasamang makapal na putik ang bumalandra sa mga kalsada. Karamihan hindi na mapakikinabangan. Sa mga highway naman, mga truck at bus ang bumara. Ganyan katindi ang hagupit ng bagyong Dana sa Spain. Ayon sa weather experts, katumbas ng 1 taong ulan ang ibinuhos ng bagyo sa eastern Spain sa loob lang ng 8 oras nitong Martes. Kaya kabi-kabilang flash floods ang naranasan. Gumamit na nga ng helicopter para masagip ang isang matandang babae. In-airlift din ang isang sanggol. Habang ang babaeng yan, mahigpit na niyakap ang alagang aso sa kasila iniangat gamit din ng helicopter. Sa huling tala ng gobyerno ng Spain, 75 ang nasawi sa pananalasa ng matinding baha. Habang hindi pa tukoy ang bilang ng mga nawawala, patuloy pa rin ang rescue operations. Mula 2021, ito na ang pinakamaraming naitalang nasawi sa Europe bunsod ng pagbaha. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Humahagupit naman sa Taiwan ang Typhoon Kongray o Bagyong Leon. Pero bago pa man ito maglandfall, maladilubyong hangin ang naranasan doon. Narito ang report. Binayo ng malakas na hangin at ulan ang mga punong yan sa Taiwan. Hinampas naman ng malaking alon ng dike at ang fishport na yan. Rumagasa rin ang baha na may halong putik. Ganyan katindi ang epekto ng Super Typhoon Leon o Kongray bago pa man ito maglandfall sa Taiwan. At nang tuluyan na itong tumama sa kalupaan, mabagsik na hangin ang naranasan ng mga taga-Taiwan. Ang mga eroplano sa Taoyuan International Airport pahirapan sa pag-take off at pag-landing dahil halos tangayin ito ng hangin. May ilang kotse ring nabagsakan ng puno. Buwis buhay namang tinawid ng ilang rider ang binahang kalsada. Pinalikas agad ang mga residente. Ganito naman kalakas ang hangin na bumayo sa Taipei. Kaya ang mga kababayan natin doon, kahit nakakapote, basang-basa pa rin ang ulan. Ang OFW na si Hilda Banugan, hindi muna lumabas mula sa tinutuluyan niyang bahay sa Taiwan. Nag-announce kahapon yung Taiwan government ng suspended classes in work sa lahat ng antas. And then kagabi, naramdaman na namin yung sipol ng hangin. Ayon sa Taiwan Central Weather Administration, ito na ang pinakamalaking bagyong tumama sa kanilang bansa sa loob ng 3 dekada. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang grupong migrante sa Manila Economic and Cultural Office o MECO para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Narito ang mga hotline na maaaring tawagan ng mga Pinoy sa Taiwan. Aabot sa mahigit 100,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nabawasan ang tiwala ng taong bayan kay VP Sara Duterte base po sa survey ng Okta Research. Posible raw na epekto yan ng mga birada niya sa Marcos administration. Nasa Frontline na balitang yan, Marian Enriquez.
Parehong bumaba ang bilang ng mga nagtitiwala kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte base sa pinakahuling survey ng Okta Research. 69% ang trust rating ng Pangulo sa ikatlong quarter ng taon o mula Hulyo hanggang Setyembre. 2 puntos ang ibinaba mula sa 71% noong nakaraang quarter. Mas malaki naman ang ibinaba ng trust rating ni VP Sara. Mula sa 65%, lumagapak ito sa 59%. Bahagya ring nabawasan ang performance rating ni Pangulong Marcos o yung mga nasisiyahan sa kanyang trabaho. Mula 68%, naging 66% na lang ito. Mas malaki rin ang ibinaba ng performance rating ni VP Sara. Mula 60%, 8% ang ibinagsak nito. May plus-minus 3% na margin of error ang naturang survey na isinagawa noong September 4 to 7. Ayon kay Okta Research President Ranjit Rai, sa mga nakalipas nilang survey, ito ang unang pagkakataong mas mataas ang trust at approval ratings ni PBBM kumpara kay VP Sara. I guess I think what their team has to look at is really the quarter to quarter also, because it's now a 2-quarter decline. She's never had this kind of trend before. Ayon naman sa political science professor na si Froilan Calilong, ilan sa mga posibleng dahilan ng pagbaba ng ratings ni VP Sara ang mga isyong kinasangkutan niya. Kabilang na riyan ang kanyang inasal sa pagharap niya noon sa budget deliberation ng Kamara para sa Office of the Vice President. It gave the public an impression regarding the lack of accountability, because I think what our countrymen are actually aiming for right now is greater accountability, especially when it comes to the finances and it comes to the expenditures. Dagdag pa ng Okta, posibleng nakaapekto rin ang pagbibitiw niya sa gabinete bilang DepEd Secretary at ang naging tirada niya laban sa Administrasyong Marcos. I think so. You know, I think for many Filipinos, it's also seen in some of our other probes and our FGDs that they're not really happy about the politics of division. Samantala, natural lang naman daw ang bahagyang pagbaba sa ratings ni PBBM, lalo't nasa kalagitnaan na siya ng kanyang termino, kung saan lumalabas na ang iba't ibang issue na tinitignan ng publiko, gaya ng inflation. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Power! Ang pagbabalik ni K-pop superstar na si G-Dragon matapos ang 7 taong hiatus. Inilabas ng Big Bang member ang new single niyang Power. Hip-hop ang beat ng comeback song ni G-Dragon. May halo ring retro ang vibe ng kanyang official music video. Ilang oras pa lang nare-release sa YouTube, umabot na agad sa higit 4 million ng views nito. Pinoy Power naman, isa si Michael Cinco sa mga napiling judge sa Miss Universe 2024. Sa Instagram post ng Miss Universe, ipinakilala si Michael Cinco bilang miyembro ng selection committee. Siyempre, very happy ang Dubai-based Filipino designer sa once-in-a-lifetime opportunity na ito. Isa sa mga obra ni Michael Cinco ang iconic blue gown ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Abangan, US First Lady Jill Biden nag-panda costume sa Halloween sa White House. At speaking of Halloween, Carlos Yulo at Chloe San Jose nag-ala Chucky at Tiffany. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Amerika, nagalapanda si US First Lady Jill Biden para sa selebrasyon ng Halloween sa White House. Suot ang panda costume, sinurpresa ng US First Lady kasama si US President Joe Biden ang mga batang nagtitrick or treat. Bigyan nila ng candy at iba pang mga regalo ang mga bata.
Halloween ang tema ngayon ng Halloween sa White House kung saan binasahan ng libro ng First Lady yung mga bata. Meron ng artificial intelligence o AI na makakatulong sa mga may Alzheimer's disease o yung nakakalimot. My name is Liv. I'm the world's first artificial intelligence created with input from real people living with dementia. Yan si Liv, ang pinakaunang avatar para sa Alzheimer's Intelligence. Simple lang ang ginagawa niya. Kapag may nalimutan ng isang pasyente, muli niya yang ituturo kung paano gawin. Nagbibigay din si Liv ng source of assurance at advice na galing sa libo-libong pasyenteng may Alzheimer's. Pero pag-ilinaw ng developer, hindi therapist at companion ang avatar. Isa lang siyang support system para iparamdam na hindi pa bigat ang pagkakaroon ng Alzheimer's. Hango ang mukha ni Liv sa mga pasyenteng nakakaranas ng pagkalimot. Sa ngayon, hindi pa available yan sa publiko. It's the time of the year para sa mga nakakawaw na Halloween paandar ng mga sikat. Kabilang sa mga nag-trending ang killer doll look ni na Carlos Yulo at girlfriend niyang si Chloe San Jose. Panoorin natin to. It's giving Seed of Chucky. Ito ang Halloween paandar ni na two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at girlfriend niyang si Chloe San Jose sa Halloween event na Shake, Rattle and Ball sa Makati. Nag-ala iconic monster doll as Chucky si Kaloy. Ginaya naman ni Chloe ang bride ni Chucky na si Tiffany. I had him pick yung mga options and he ended up picking Bride of Chucky and Chucky. Hindi rin nagpahuli ang aktres na si Rian Swift, Este Ramos. Kamukhang kamukha niya si Tay-Tay mula hairstyle, dress, pose at makeup. Effort kung effort si Rian. Ang peg niya, different eras ni Taylor. Ka-Vogue! May entry din ang best friend ni Rian na si Miss Universe 2023 Top 10 finalist, Michelle D. Channeling her inner Barbie/Beyonce ang peg ni Michelle. Kuhang-kuha ng Pinay Beauty Queen ang hairstyle, cowgirl outfit, pati pose ni Queen Bey. Pak! That's the Pinay Beyonce. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. Uy, tapos na pala tayo. Bakit pinahuli si Son Goku? Tama ba yan? Son Goku. Kami. Oo, may ganun. Oh. Bakit pag si Diana Subiri rumarampa sa... Tanda ng reference, no? Kapalan niya. Pero alam naman namin yung story na yun. Ang tanong mga kaina, anong gagawin? Titikitan ba siya? Oo nga. Winarningan lang. Munang uulitin. Nakaka-distract naman kasi talaga. Kasi palikupay. Oo, delikado. Tsaka parang, hindi ko maano, pag ikaw yung nagmamaneho, tapos nakita mo sa side mirror mo, hinahabol ka ni Son Goku, parang, ano nangyayari? Anong gagawin mo? Oo, diba? Sige. Okay mga kapatid, buti lang, once a year lang Halloween. 50 days na lang po at Pasko na. Nahirap magbasa. Once a year pala. Yan po ang 45 minutos maging Wise Malagang Headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa magbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Edlin Cao. Magandang gabi.